Magandang araw mga klase, ako nga pala si David. At ako naman si David. At nais kong ibahagi sa inyo ang isang aking maikling reflection video na tungkol sa aming lektura na may pamagat na Gampanin ng Panitikan at Lipunan sa pagpapalaganap ng diwa ng RA 1425 o Batas Rizal. Parang napag-aralan natin to Tama ka naman, pero kulang pa ito. Aminin natin na marami sa atin nakilala si Rizal sa pangalan at imahe. Pero pag tinanong tayo kung bakit ba siya naging pambansang bayani, ay kulang-kulang o pili pa rin ang ating masasabi. Kaya importante ang batas na ito sapagkat naituturo nito ang ambag at buhay mismo ni Rizal na kung saan tumutulong sa ating hubugin ang ating pagmamahal sa bayan, pagdevelop ng moral na karakter at pagmamalasakit sa kapwa. Sa pag-aaral ng batas na ito ay nalaman ko na ang orihinal na dahilan nito o layunin nito ay ipaalam at unti-unting mulat ang ating mga kababayan na hindi dapat tayo matiling mambang sa mga ng api. Para sa akin, hindi natin makakamit ang nasyonalismo kung wala tayong kalam-alam sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Tama. Ang inuulat ni Rizal ay para sa akin na isang napakagandang paraan kung paano sumalamin ang kwento sa ating kasaysayan at kalagayan bilang isang lipunan. Ang mga akda na ito ni Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng mga suliranin noong kanyang panahon tulad ng kawalang katarungan at pang-aabuso. Ang mga kwentong ito ay nagtuturo sa atin na maging mulat at maging kritikal sa mga isyong panlipunan na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin. Hindi naman to kasing brutal, pero parehas pa rin ng layunin. Marami na nagsasabi na ang mga istoryang yan ay napag-iwanan na ng panahon at sayang lang sa oras kung babasahin pa. Yun nga hindi nila alam na sumulat si Rizal hindi lang patungkol sa kanyang panahon, ngunit ipinapakita rin niya ang nangyayari kung tayo ay manatiling maang-maangan at tuluyang magbubulag-bulagan sa mga peste sa bayan. Kahit sa panahon ngayon na laganap ng paggamit ng internet at madali na makinig sa balita, ay hindi pa rin tayo naunlad sa pagpapaalipin tayo sa mga korap at walang hangaring namumuno na tayo rin naman naglalagay sa pwesto. Yung mga parang parailes sa kwento? Mismo! Bakit ba ang daming hindi karapat-dapat sa pwesto? Bakit ang daming artista na bigla-bigla napupunta sa pwesto sa gobyerno? Pero patuloy pa rin ang problema sa ating bansa mula sa kahirapan hanggang sa pagtaas ng mga utang na naging dadahilan tungkol sa pagbaba ng pagtangkilik ng sariling atin. Ito ay kinakalabasan ng pagiging bulag natin sa malaking dahilan kung bakit dapat lamang itinuturo ang RA 1425. Ang mga aral mula sa buhay ni Rizal ay nagbibigay inspirasyon para kumilos sa kabutihan ng iba at sa lipunan. Higit pa rito, natutulungan tayo ng panitikan na maunawaan ang ating pagkatao at papel sa ating komunidad. Sa kabuuan, ang RA 1425 hindi lamang batas na nagsasabing dapat basahin ang akda ni Rizal. Ito ay nagpapaalala ng panitikan at lipunan ay magkasama at paghuhubog ang mas mabuting kinabukasan. Ang hamon na lang natin ngayon ay paano natin maisasabuhay ang mga aral ni Rizal sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, paalam!